Alam mo ba, hindi ka naman talaga natatalo sa usapan. Napapasalita ka lang ng sobra at doon ka nawawalan ng kontrol. Kasi habang marami kang sinasabi, mas lalo kang nababasa. At kapag nabasa ka, madali ka ng kontrolin. Mas napapaliwanag ka tuloy ng sobra. At kahit tapos na ang usapan, pakiramdam mo parang may nawala sa'yo. Kahit hindi mo naman maintindihan kung paano nangyari. Kasi ang mga taong marunong maglaro, hindi sila nananalo sa away. Nananalo sila sa reactions mo. Sa sandaling maramdaman mong kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo, magpaliwanag o patunayan ang punto mo, doon pa lang tahimik nang lumalapit ang kontrol palayo sa'yo. Ang hindi napapansin ng karamihan, ang tunay na influence, hindi galing sa tawang salita. Galing ito sa pag-alam kung kailan ka hindi magsasalita. Ang elite na unawaan ng tao, inilalabas ang kahinaan nila sa emosyon, sa pagmamadali, at sa sobrang kagustuhan maintindihan sila. Habang mas nagre-react ka, mas nagiging predictable ka. At ang pagiging predictable, yan mismo ang hinahanap ng mga manipulator. Hindi ka nila kailangan talunin. Kailangan lang nilang mapagsalita ka, mapabilis ka, at makita kung saan ka naapektuhan. Sa mundo ngayon, sa trabaho, sa social circle, kahit sa simpleng usapan, ang taong maraming sinasabi, kadalasan, siya ang pinakamadaling kontrolin. Samantala ang tahimik na observer, nakikinig, nagmamasid, kontrolado ang sarili, at dahang-dahang binabago ang sitwasyon nang walang gulo. Dahil ang katahimikan, gumagawa ng uncertainty. Ang video na ito ay tungkol sa iba't ibang klase ng power. Yung kaya mong talunin ang mga manipulator nang hindi nakikipag-argumento, hindi nagpapadala sa emosyon, at hindi nagsasalita ng sobra. At sigurado ako, kapag tinapos mo ito, hindi mo lang maiintindihan ng katahimikan, matututunan mo rin itong gamitin bilang strategic weapon. Mas magiging kalmado ka sa pressure, mas mahirap kang basahin, at mas mahirap kang manipulahin. Ito ang unang bahagi. Inilalantad ng karamihan ng tunay na intensyon. Akala ng karamihan, ang katahimikan ay pagiging passive. Pero sa totoo lang, pressure ito. Umaasa ang mga manipulator sa interaction para gumana. Nagpo-provoke sila, nagtatanong, gumagawa ng maliit na gulo. Hindi para makipag-usap, kundi para makakuha ng reaction. Sa sandaling nag-react ka ng emosyonal, may natututunan sila sa'yo. Ano ang kiniinisan mo? Ano ang mahalaga sa'yo? Gaano ka kabilis mag-react? At gaano kalakas ang kontrol mo sa sarili mo? Pero kapag hindi ka nag-react, may kakaibang nangyayari. Nag-iiba ang pressure. Imbis na ikaw ang naiipit, sila ngayon ang naguguluhan. Wala silang makuwang feedback. At kapag walang feedback, nawawala ang direction nila. Isipin mo ito. May magbibitaw ng simpleng banat. Pwedeng kinu-question ang kakayahan mo o ang desisyon mo o naglalagay ng duda sa harap ng iba. Kadalasan, agad tayong nagpapaliwanag, nagtatanggol, at doon pa lang, nasa kanila na ang kontrol. Kasi sumasagot ka na sa laro nila. Pero kapag kalmado ka at hindi ka nagsasalita, nagiging hindi stable ang situation. Hindi nila alam, napansin mo ba, okay lang ba, kung may plano ka bang iba. At dahil doon, napipilitan sila magsalita pa. At dito lumalabas ang tunay nilang intensyon. Mas maraming sinasabi ang tao kapag ini-ignore sila, kaysa kapag kino-confront. Nagiging paulit-ulit, nagdadagdag ng detalye, minsan nagiging defensive o mas agresibo. Yung simpleng test nila, nagiging exposure. Kaya ang katahimikan, hindi pag-iwas. Ito ay obserbasyon. Pinapanood mong patterns, tono ng boses, galaw ng katawan, pagbabago ng ugali. Umaasa sila sa mabilis na emosyonal na galaw. Ang hindi inaasahang katahimikan at kapag nasira ang rhythm nila, doon lumalabas ang mali. May isa pang epekto ang katahimikan, emosyonal na control. Kapag hindi ka agad nagsalita, binibigyan mo ang sarili mo ng oras para kumalma. Mula sa reaction, nagiging choice ang galaw mo. At tandaan, ang may control sa timing, siya ang may control sa power. Hindi ang pinakamalakas sumagot ang malakas, kundi ang pinakamaingat magdesisyon. Pinoprotektahan din ng katahimikan ng impormasyon mo. Bawat salita mo, may ibinubunyag, priorities, takot o intentions. Kapag binawasan mo ang hindi kailangan salita, binabawasan mo rin ang pwedeng gamitin laban sa'yo. Nagiging mahirap kang basahin at kapag hindi ka mabasa, hindi ka rin nila mapredict. At ang unpredictability nagpapaingat sa kanila. Ito ang hidden advantage ng kontroladong katahimikan. Hindi ka umaatras, nagmamasid ka. Hindi ka nawala ng influence. Inilipat mo lang. Dahil ang unang nagsasalita, nalalantad ang posisyon. Ang tahimik, walang inilalantad. Kapag na-master mo ito, nagbabago ang usapan, nagbabago ang dynamics. At higit sa lahat, hindi ka na basta napipilit mag-react. Sa halip, hinahayaan mo ng pressure ang magtrabaho para sa'yo. Ikalawa, kontrolin ang bilis. Kontrolin ng kapangyarihan. Hindi lang emosyon ang ginagamit ng manipulator, bilis din. Gumagawa sila ng urgency. Pinipilit ka nila sa mabilisang sagot. Gusto nila ng instant reaction. Kasi ang bilis, pinapahina ang pag-iisip. Kapag minamadali ka, hindi ka nakakapag-observe. Hindi ka nakakapag-isip ng maayos. Automatic ka na lang sumasagot. At ang automatic, predictable. At ang predictable, madaling kontrolin. Kaya ang pag-control sa pace mo, isa sa pinakamalakas mong advantage. Akala ng iba, ang confidence ay mabilis sumagot. Pero sa totoo lang, ang sobrang bilis, madalas senyales ng pressure. Ibig sabihin, hindi ikaw ang may control. Ang sitwasyon ang may control sa'yo. Kapag sinasadya mo maghintay, ibang mensahe, kalmado ka, may control ka sa sarili mo, at hindi ka sumusunod sa oras nila. At tandaan,
Sa timing, nakikita ang tunay na influence. Kapag binagalan mo, humihina ang strategy nila. Ang pause, nagbibigay ng space. At ang space, nagbibigay ng clarity. Doon mo nakikita ang tono, emosyon, pressure, at inconsistencies. At mas lalong lumalalim kapag hindi ka na agad sumagot. Sila ang nagsisimula magduda. Kumana ba? Napansin ba niya? Galit ba siya? Yung inconsistency bumabalik sa kanila. Ganito natutulungan ang katahimikan at ang timing. Hindi ka nag-i-ignore. Pinipili mo lang ang tamang oras kung kailan ka lalabas na mas malakas ang posisyon mo. Kapag hinintay mo, humuhupa ang emosyon. Mula sa impulse, nagiging intentional ang desisyon. At ang desisyong kalmado, mas mahirap manipulahin, questionin, o baliktarin. Sa paglipas ng panahon, nagbabago rin ang tingin ng tao sa iyo. Ang laging mabilis sumagot, reactive. Ang marunong maghintay, may authority. At kapag alam nilang hindi ka nila kayang madaliin, nagiging mas maingat sila sa iyo. Pinipigilan nito ang paglabas ng sobrang impormasyon. Ang mabilis na sagot, madaling maglabas ng kahinaan. Ang maingat na sagot, halos walang binibigay. Hindi ibig sabihin nito na i-delay mo ang lahat o maging distant ka. Ang punto lang, huwag ka magpadala sa emosyon at urgency ng iba. Tutugon ka kapag handa ka na. Ikaw ang magdedesisyon kung kailan malinaw ang isip mo. Kikilos ka lang kapag ang timing ay pabor sa'yo. Dahil simple lang yan. Kung sino ang may control sa bilis, siya ang may control sa direction. Ang bilis, ginagamit para mag-pressure. Ang timing, ginagamit para magkaroon ng power. Kapag tumigil ka sa instant na pagre-react, nawawala sa dirty players ang isa sa pinakamalakas nilang sandata. At kapag hindi ka na nila kayang madaliin, hindi ka na rin nila kayang kontrolin. Ikatlo, wag mo agad ipakita ang emosyon mo. Hindi salita ang unang titignan ng dirty players. Emosyon mo. Pinagmamasdan nila ang mukha mo, tono ng boses mo, galaw mo, at energy mo. Kasi ang emosyon, signal yan. Kapag nakita nilang naiinis ka, alam nilang tinatamaan ka. Kapag nakita nilang kinakabahan ka, alam nilang may pressure. Kapag nakita nilang defensive ka, alam nilang may tinatago o natamaan sila. At kapag nahanap nila yon, uulitin nila. Kaya mahalaga ang pagiging emotionally neutral. Isa itong pinakamalakas na tahimik na depensa. Akala ng iba, pagiging totoo ang paglalabas agad ng nararamdaman. Pero sa competitive na sitwasyon, ang lantad na emosyon nagiging impormasyon. At ang impormasyon pwedeng gamitin laban sa'yo. Madalas, sinusubukan ka lang nila sa maliliit na paraan. Isang side comment, mabagal na reply, o banayad na kontra. Hindi sila agad lumalaban. Sinusukat ka lang nila. Tahimik nilang tinatanong, anong nagpapagalaw sa taong to? Kapag obvious ang reaction mo, sinasagot mo sila. Pero kapag steady ka, wala silang makukuha. Hindi nila alam kung gumagana ba sila o hindi. Hindi nila alam kung itutuloy ba nila o hihihinto. Doon nagsisimulang pumasok ang duda sa kanila. Ang pagkontrol ng emosyon ay hindi pagpipigil sa nararamdaman. Ito ang pagpili kung ano ipapakita mo. Pwede kang mainis, malungkot o ma-pressure sa loob. Pero sa labas, kalmado ka, maingat at consistent. At yung consistency nagiging hadlang sa mga gustong manipulahin ka. Sanay ang tao sa cause and effect. May pressure, may reaction. Kapag walang reaction, nawawala ang pakiramdam nilang may control sila. Bonus pa, nagiging mas malinaw ang isip mo. Kapag hindi ka nagre-react agad, hindi ka nadadala ng emosyon. Nakikita mo ang patterns. Nakikita mo kung kailan sila nag-escalate. Nakikita mo kung paano sila gumagalaw. Kapag nag-react ka, napupunta ka sa depensa. At sa depensa, napapababa ang awareness. Ang pinakamahalaga, klaro ka, aligned ka, at kalmado ka kahit magulo ang paligid. Kaya kumilos ka ng tahimik, kumilos ka ng may intensyon. Hayaan mong mapagod ang iba kakasubok na galawin ka. Habang ikaw, steady lang. Dahil ang tunay na impluensya nanggagaling sa composure at ang tunay na lakas nakikita sa katahimikan.